What is up YouTube? Ngayong araw ay gagawa ako ng tutorial kung paano tayo makakapaglaro ng PS1 games sa ating Android device, no? So, meron ako ditong controller. Ang brand, ito yung unit niya, BSPD3. Ilalagay ko dito sa description yung link kung gusto niyo rin ng ganito. So, yun nga, hindi naman siya required. Kung gusto niyo lang naman bumili, no? Lalagay ko na lang yung link dyan sa description. So, ang first step natin is punta tayo sa Play Store. Tapos search natin DuckStation. And then install. Hintayin lang natin matapos yung installation. And then hit play. And then welcome to DuckStation. So, hayaan na lang natin yan. Click next. Tapos dito sa GPU renderer, pili tayo dito kung hardware, OpenGL or Vulkan. So, kung newer device yung gamit nyo, piliin nyo yung Vulkan. And kung mga medyo older device na yung gamit nyo, and gamitin nyo is yung OpenGL. So, saan pipiliin ko is Vulkan kasi siguro kaya naman ng processor. So, yung device na gamit ko nga pala is Poco F5 yung gamit ko na naka-Snapdragon 7 Plus Gen 2. So, Vulkan tayo. And then, aspect ratio natin, 16:9 yung pipiliin natin para medyo widescreen siya. And then, emulation, screen orientation, kaya na lang natin ganyan, no? So, kung ano yung ma-detect ng device yun, ayan. And then, widescreen rendering. So, on natin yan. Para mas maganda yung datingan pagka na widescreen na natin siya. And then, next. Import BIOS. So, dito nga pala, sa part na to, hindi ko maibibigay sa inyo yung link kung saan pwede mag-download ng BIOS. Pero, i-search nyo na lang sa Google yung PS1 BIOS download. So, kahit anong website naman doon, kahit yung pinakaunang lalabas sa search button, pwede nyo pag-downloadan yung website na yun. So, dito, import BIOS tayo. Tapos, ilocate lang natin kung saan. Gumawa kasi ako ng folder ng PS1. Tapos, doon ko inilagay or isinave yung BIOS na na-download ko. So, eto siya. scph1001.bin. So, tick lang yan. And then, okay. So, kung may da-download na pala kayo na BIOS, no? So, pagka ni-scroll nyo yan, no? Scroll down, mag-auto-detect din naman yan. So, click next, no? And then, game directories. Dito naman, hindi ko rin maibibigay kung saan tayo pwede mag-download ng games ng PS1. So, isearch nyo na lang din sa Google. PS1 games download. So, marami na rin lalabas dyan na website, no? Kahit saan dyan. Kahit yung pinakauna rin na lalabas pagka sinearch nyo, pwede nyo pag-downloadan yan. So, pagka-download nyo, naka-zip file kasi yon. So, i-extract nyo lang. And then, after nun, ilagay nyo lang din siya sa PS1 folder sa My Games, no? So, dito click natin yung plus button. And then, nandito lang din sa PS1 folder ko nilagay. Tapos dito, games. So, yan, games. Use this folder. Allow. And then, next. So, eto sa achievements na to, sa part na to, click lang natin yung next. Kahit hindi naman tayo mag-login, okay lang. And then, finish. So, punta tayo dito sa hamburger button na to, no? So, sa top left, ito po, hamburger button. And then, punta tayo dito sa controller settings. Since naka-connect na yung ano natin. Hindi pa pala, no? So, kukonect ko yung controller natin. So, ito siya. Connected na siya.
And then, punta tayo dito sa controller settings. Punta tayo dito sa port 1. Tapos, digital controller gamepad. Tapos, dual shock na lang. And then, perform automatic mapping. Tapos, select natin yung wireless controller. So, okay na yun. Back na tayo. Punta na tayo dito sa laro. Buksan na natin. So, naglalaro na tayo. So, naglalaro na tayo dito. Sorry, hindi ko malaro lang ng maayos kasi wala tayong cellphone holder. Pero yan, nalalaro na naman natin siya. Yan. Oh. Nalalaro naman natin siya. Pwede rin dito sa screen. Pwede rin siya dito sa screen. So, pwede rin dito. Pwede rin sa screen. So, yun lang. Hanggang dito lang yung video na to. Maraming salamat sa panonood.